What's up mga kabimski? Another day, another vlog na naman tayo. Ipapakita ko nga pala sa inyo kung saan kami kumukuha ng buhangin. So nandito nga lang pala kami sa likod ng bahay namin. So dito nga talaga kami kumuha pag kailangan na kailangan talaga namin. Kaya ito ipapakita ko nga sa inyo. Yan nga pala yung kinukuhaan ko ng buhangin. So sa tabing dagat nga lang pala ako kumukuha kaya medyo may halong putik. Dahil ito na nga rin pala yung nakuha ko nakaraan. So pinatuyo ko na lang nga siya. Agad, simulan mo agad. Diyan. Baba ka. So ayan nga pala yung mga kasama ko, si Gadgad. Kaya nga dyan sinimulan ko ng pagkuha. So unang pala ko palang putik agad na nakuha ko. Kaya kung nakikita nyo, nakadikit nga talaga yung buhangin namin dyan sa gilid. Kaya nga sabi ng ibang tao, kapag galing daw sa dagat ng buhangin marupok, hindi raw pwedeng panggawa ng bahay dahil madali lang nga raw masira. Pero di nga ako naniniwala sa sinasabi nila dahil sabi nga ni Papa kapag may halong putik talagang matibay pag dumikit yan sa bahay. Dahil kung naalala nyo pa yung pag-vlog ko paggawa ng hollow block, so dyan ang galing nga pala yung buhangin na ginamit ko doon sa paggawa ng hollow block. Dito ko nga rin pala kinuha ng buhangin yung tito ko sa paggawa ng bahay niya. Kaya matibay din talaga kahit buong bahay nyo siguro hindi yun masira. Kaya di talaga totoo yung mga sinasabi nila dahil depende na lang talaga sa paggawa yan sa mga foreman at mason. Depende na rin talaga sa paghalo ng semento sa pagmix. Dahil doon talaga malalaman kung matibay nga talaga kapag konti lang kasi yung semento mo talagang marupok. Pero kapag marami yung semento talagang matibay dahil semento talaga yung nagpapatibay sa paggawa ng pundasyon at sa bahay. Idagdag ko na nga rin pala kapag masyadong malalim ang dagat medyo mahirap kumuha pala ng buhangin dito sa likod ng bahay. Dahil kung napapansin nyo ngayon dulo na tinatapakan namin kanina ay naabot talaga ng dagat yan. Kaya ngayon hanggang dito muna yung vlog ko. So kita-kits tayo sa next video ko. Tara na agad, alas 4 na. Alas 4 na. So ito lahat na nakuha namin mga kabimski. So mga kalating kobi ko na rin siguro yan. Or 15 sacks. So hindi namin itutuloy yung kinuha namin ngayon. So papatuyuin muna namin yan dyan. Mga 2 days namin bago hakutin. So matindi naman yung init kaya siguro matuyo rin siya sa init. So kaya hanggang dito na muna yung video dahil may pupuntahan pa kami ni Gadgad. Punta pa kami sa bayan. Dahil nga pala dumating yung lula namin galing Mindoro. So sunduin lang namin siya. So kaya hanggang dito na muna yung video namin. So yan na lahat yung nakuha namin. Ano masabi mo, Gad?